Good morning po sa bawat isa. Dalabagan natin ng Panginoon. So, ngayon pong umaga, mapupupo tayo. Ibati po yung katabi. Good morning sa bawat isa. So, ngayon pong umaga, magkakapo tayo sa ating focus. Ang ating pong tema sa buong taon ay pagtatanim at pag-aani. Okay, kung narinig po niyo yung binasa kanina, yan po ang ating focus ngayon. Pagtatanim at pag-aani. Sabi mo sa katabi mo, marunong ka ba magtanim? Okay, balikan mo ulit, sabihin mo, mag-aral ka mag-ani. Kasi po, kahit marunong ka magtanim, kung hindi ka marunong mag-harvest, sayang. So we are commanded ngayon na tayo po ay marunong sa sowing and reaping. Mahalaga po yun, yung pagtatanim ng pag-ani. Tayo manalangin. Let's survival, our Father, yung umaga kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli kami magkakasama sumasamba at nag-aaral po ng mga salita. Bless our Lord ng aming pong learning and application, and help us, Lord, na kami karoon po ng one word na kung saan magpapaalala sa amin upang kami po mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa iyong layunin sa buhay namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lapakan natin ng Panginoon. Now, sa binasa po kanina sa Aklat ng Juan, chapter 4, diyan natin makikita na ang Panginoon ay, habang sila po ay nasa mission, naglalakad po sila para mangaral ng mabuting balita o ng kaligtasan sa maraming tao, napadaan po sila sa lugar ng Samaria. Ang Samaria ay sakop po yan ng bansang Israel, na kung saan ang mga tao doon ay mga mistiso. Sabi natin sa pagsabi, mistiso. Mistisong Hudyo at mistisong mga hindi. Kumbaga mix ang lahi doon. Kumbaga, Bicolano, marunong siya magsalita ng Bicol, marunong siya magsalita ng Tagalog. Mix ba? Okay, parang Bisaya at Tagalog. Kaya pag sinabi mong Bicol at Bisaya, ang tawag na doon Bisakol, di ba? Kapag lahing Ika saka Ilocano, ang tawag na doon Italiano. Okay, so makikita natin, meron pong tinatawag na lugar na gano'n. At ang Lord pumunta doon. At sa kanilang paglalakbay, wala po silang baong pagkain ng tinapay. Dahil diyan, habang ang Panginoon nasa Samaria, ang mga alagad po ay bumaba sa kabayanan at sila po ay namili ng kanilang pangangailangan ng pagkain, ng tinapay. So ang Panginoon habang naghihintay, ang kinatagpo niya ang isang babae na iigib sa balon. Yung balon na yun na kung saan hinukay po yun ni Jacob, ng nuno ng mga Israelita. Yung tatay ng 12 patriarch ng Israel. So doon siya naghintay, ibig sabihin matandang-matanda yung balon na yun. So historical yung balon. So doon iigib yung babae ng tubig. At ang Panginoon, nagtambay po doon, o nagpumoy siya doon, at kinausap niya ang babae sa pamamagitan ng tubig. In short, sa pamamagitan ng kwentuhan sa tubig, ay naka-encounter ang babae sa Panginoon. Sa madaling salita, nakilala ng babae ang Panginoong Jesus as personal and Lord and Savior. At ang ginamit kong conversation ay tubig. Yung madaling sinabi, yung iniigib mong tubig, ay mauuhaw ka at babalik-balik ka. Pero kapag natanggap ko ang tubig na ibibigay ko, ang sabi niya, hindi ka na muling mauuhaw. So na-imbiyar na yung babae, ginamit ko sila ng imbiyar na kasi babae siya. Sabi niya, ibig sabihin, sabi niya, wala ka naman lang pansalok yan. Sabi niya, wala kang pansalok yan, paano mo ko bibigyan ng tubig? So pinaliwanag ko ni Lord ang nasa sinabi, ang binibigyan ng tubig ay hindi na muling mauuhaw. So, pinaliwanag po niya hanggang sinabi ni Lord, dahil siya po ay all-knowing, alam niya po yung buhay ng babae, kaya sinabi niya, sige, umuwi ka at dalhin mo dito ang iyong asawa. So, pinakita ko ni Lord na yung buhay ng tao, ng babae, ay makasalanan. So, dahil dyan, sabi niya, totoo, wala kang asawa, sapagkat marami ka na naging asawa, pero at saka ngayon kinakasama mo ngayon na hindi mo asawa. So, nagulat ang babae, ba't alam ng Panginoon ang kanyang buhay? Sa tingin ko, isa kang propeta, sabi ng babae. Kasi prophet lang ang pwede makaalam ng buhay ng tao, malimang kausapin ng buhay yung propeta. Diba? Ako propeta.
hindi ko kilala si John, papaalam sa akin ng Diyos kung anong klaseng buhay meron tao ito. Kasi nakaloob sa isang propeta, parang mayroon siyang matang angilan, nalalaman niya ang buhay ng isang tao, kahit hindi niya pa ito na nakita. So sabi ng babae, wala ng propeta po kayo. So do you believe the prophets? Ang babae, mayroon siyang knowing, mayroon siyang knowledge about the prophets. So, sabi na ang Panginoon, higit pa sa propeta. Sabi na, sa kasulatan, ang sabi, sa banal na kasulatan, sabi ng babae, may alam ang babae sa kasulatan, sa Bible, na sinasabing darating ang Misaya, ang propeta, ang Misaya, na magliligtas sa, pag sinabing Misaya, tagapagligtas. At ang sabi po ng Panginoon, ako yung tinutukoy mo. So, nung marinig niya po niya siya yung prophets, siya po yung Misaya, tagapagligtas, ang Christ. Kumbaga sa Grego, siya ang Kristo, ang tagapagligtas. Kasi sa Hebreo, ang word ng Kristo ay Misaya, meaning Savior, tagapagligtas. Sabihan sa basal, tagapagligtas. So, ang humankind nangangailangan ang buong humanity nangangailangan ng Savior. Kasi lahat nagkasala. Now, alam ko, nasabi niya, may darating ang Misaya na tinutukoy ng kasulatan. At ang sabi ni Lord, ako to, ang tinutukoy. Naniwala ang babae sapagkat nakita niya, sinabi ng Panginoon ang kanyang buhay. So ang babae umalis at excited po siyang i-share sa kanyang mga ka-community. Yung na-encounter niyang si Jesus, sabi niya, sige mo sandali lang, pupunta ako sa kabayaran, ibabalita ako sa kanila. At sabi niya po, sige, maghihintay ako rito. So habang naghihintay ang Panginoon, ang umalis ang babae, siyang dating ng mga alagad, ng mga disciples. At inalok siya ng pagkain. At ang sabi nga sa verse 34, ano sabi sa verse 34? Simulan natin sa verse 34. Ano daw? Ang sabi ni Lord, sa verse 34, ang umaanyabi niya. Ano ba yun? Nasa verse 36 na ako eh. Naghang ang aking cellphone. Okay. Verse 34. Sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban ng nagsuso sa akin at tapusin ang pinagagawa niya sa akin. Sabi ni Lord, yung aking meat, yung aking bread, yung food ko is to fulfill yung work na pinapagawa sa akin ng Heavenly Father. As a Son of God, as a Christ, as a Messiah, nagtatrabaho po siya. At ang trabaho po niya is save ang mga tao. At dahil yan, nakakilala po ang babae, pinaliwanag po niya yun sa mga alagad. At na-misunderstood po yun ng mga alagad, sino kayo nagbigay sa kanya ng tinapay? Bakit sabi niya, busog siya? Kaya pinaniwala ng Panginoon na yung ang aking food ay tuparin ang kalooban ng mga nasa langit. Magawa ang kanyang pinagagawa. Alam natin, ayon sa sinasabi ng kasulatan sa chapter 4, pagkaalis ng babae, busy na si woman, yung mistisang babae, pagpunta sa kanilang kanayunan at para ibalita na kilala ko ang Christ, ang Messiah. So let's go. Tingnan nga ninyo, yung taong nagpaliwanag sa akin ng aking buhay, kung siya na nga ang Kristo. Pagsuriin natin kung siya na nga ang Christ. Pogi, may chat sa'yo. Sino yun? May bukas yata ang cellphone dyan. Paki-off mo na yung inyong cellphone sa nakapaling sa wifi. Okay, wala mo nang manunod lang. Kasalanan sa Lord dyan. Nasa oras ka din service. Okay. So, makikita natin na wala tuloy ako. Tinawag kong pogi. May nag-message sa akin. Ang lakas makadistract. So, verse 35, makikita natin sa 35 na bago natin puntahan yan, ready na po yung harvest. Kaya sabi po dito, tingnan nyo sa New Living Translation, sabi po dito sa 35, yan, sabi niya, you know the saying 4 months between planting and harvest. Alam niyo, sinasabi niyo na malapit 4 months lang lilipas mula nung itanim hanggang sa anihan. Sabi niya, but I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest.
So sinasabi po dyan na tingnan nyo ang paligid, look around. Ready na ang pag-aani. Alam niyo ba kung anong tinutukoy dito ng Panginoon sa mga alagad? Kasi ang kausap po niya, disciples na eh. Sabi natin sabay-sabay, disciples. So maliwanag na ang kausap ni Lord sa harvest, sa pagtatanim at pag-aani, hindi yung woman o hindi rin yung mga Samaritans. Ang kinakausap po niya, disciples. Sila po disciples? Mga alagad. Sila talaga ang kausap ni Lord in terms of sowing and reaping sa pagtatanim at pag-aani. So sabi niya, look around. Tingnan niyo ang fields. Ready na sila. Sabi po niya sa verse 35, hindi pa sinasabi niyo 4 na buwan pa mula nang itanim at aanihan. Sinasabi ko naman sa inyo, sabi ni Lord, I say unto you, sabi niya, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at tanda na ang aanihin. Okay. Pagkatapos kung sabi nito ng Panginoon ng mga sunod talata, nagdatingan ang mga Samaritano. At sila nakinig sa Panginoon. At ang sabi po ng mga tao, anong sabi ng mga tao? Hindi lang kami naniniwala dahil sa sabi ng babae, sa kanyang testimony, sa kanyang patuto, kundi lalo kami naniniwala sa aming personal na narinig sa Bisaya kay Kristo. So mahalaga kasi ang personal encountering with the Lord. So sabi ng mga tao, mas maganda pala ang personal encounter kaysa kinikwento ka lang. Hello? So kaya tawag dito, personal encounter means intentional discipleship. Yung pagpapakitoo ay daan para ang tao makakilala sa Panginoon. Pero ang personal na encounter with the Lord, which is kung tawagin intentional discipleship, is very important. Yan. Isa yung matutunan natin ngayon. So makikita natin sa verse 36, punta tayo ng verse 36, sabi diyan, the harvest are paid good wage. In the fruit they harvest in people. Brought to eternal life, but joy awaits both the planter in the harvest alike. So tingnan mo sa Tagalog, sabi niya po dito sa 36, ang umaani, sabi niya, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran. Sabi, kabayaran. May sweldo. Sabi natin sa may sweldo. So, ang nag-harvest, nagtatanim, at nag-aani ay mayroong bayad sa Diyos. Gusto niyo ng gano'n, ng blessings? So, ako, sinisir ko doon sa aking inassess kagabi, sabi ko, nung ginawa namin yung gusto ng Lord sa sowing and reaping, ito na kami ngayon. So, nagulat sila. So, I believe, gagayahin po nila yun. Kasi ganun na ang buhay nila pag marunong na kayo magtanim at mag-ani. Remember, ang pagtatanim ay hindi sapat kung hindi tayo marunong umani. Sige mo, ani? So kailangan masilip tayo pagdating sa pag-ani kasi pagdating na ng oras ng anihan at hindi na harvest, nasasayang. Halimbawa, nagtanim ka ng palay. Na-experience po namin yan. Nagtanim kami ng malawak. Isang kabang binhi. So, ibig sabihin, aani sana kami ng mahigit 100 kaban, pero hindi namin nasinop yung pag-harvest. Hindi kami kumuha ng harvester ng mga tao. So, what happened? Nasayang po yung palay. Nasayang. Nalundok na lang sa lupa, nagpusang nalaglag. So, walang nangyari. Ibig sa 100, 40 sako lang na harvest namin. Napansin nyo? Kaya, sa atin bilang mga alagad, dapat malinaw sa atin ang pagtatanim at pag-aani. Gaano ka man kagaling magtanim, sayang yun. Kung hindi tayo magaling mag-harvest. When you sow, once na nagsuka, you must be really in harvest time. Amen po ba? Okay, para walang sayang. Si Lord, ayaw niya na nagsasayang. Tingnan niyo ang ugali ng Panginoon. Nagpagaling siya, nagpakain siya ng maraming tao, mahigit 5,000 tao sa pamamagitan ng ilang pirasong isda, tinapay. At nung nagkaroon ng miracles, dumami po yun at mayroong sobra. Nakaipon po siya ng 12 tikles. At ang sabi na po, ipunin nyo at huwag kayong magsayang. So sabi mo sa katabi mo, bawal magsayang ng kaluluwa. Pag tinaniman mo, expect ng harvest. Hello?
Kasi ine-expect natin na mayroon tayong harvest. Ngayon, kung mayroon tayong expectation na lumago, dapat magsimula sa pagtatanim. At pag mayroon may tanim, dapat mayroon tayong expectation na mayroong harvest. Amen po ba? So makikita natin dito, sabi niya dito, anihan na eh. At ang nagtatanim at nag-aani, di pwedeng walang bayad. Suswelduhan ng Panginoon yan. So gusto nyo mabless ang ating buhay? So dyan, maunawaan natin ang pagtatanim at pag-aani. Lalo sa anniversary, magsimula na po kayo magtanim. O ngayon pa lang, kung nagsimulan nyo lang maggawa ng testimony tulad ng babae Samaritana. Yung may encounter niya ang Panginoon, yung personal encounter niya, anong ginawa niya? Pinatutuon niya sa kanyang mga kababayan, sa kanyang immediate family, sa kanyang community. Hindi siya lumayo. Doon siya nag-testify sa kanyang immediate family at sa kanyang mga ka-community. At yun ay dinala niya lahat sa Panginoon. Nakakatuwa, yung kwento sa akin ng aking guide na hindi ko ito dating ginagawa, pero nung ginawa ko, natutuwa ako. Yung isang babae, pinilit kong sumama sa, ang ginamit pa nga niya, pinilit niya, pinuwersa niya sumama sa Team 40 na tinatawag. Nang maka-attend, na-encounter ang Lord, nakita niya yung purpose nila sa buhay niya. Kaya ang ginawa ng babae, tulis lang to tulis lang. Tulis encounter. Dinala niya ngayon sa Team 40 at kung sa tulis na yon, in one night, naunawaan ng babae kung sino siya, kung anong calling Lord sa kanya, kung anong purpose ni Lord sa kanya. Pag uwi niya, inabot niya ang kanyang buong pamilya, pati kapitbahay. Kaya puno ang church ngayon ni Pastor A. Sa isang babae pa lang yun Kaya sabi niya, kailangan lang talaga makita ng pastor. Kaya ang church, pag hindi lumago, pastor may kasalanan. Kailangan may unawa lang sa tao, dahil ang tao sa Panginoon. At pag naunawa niya ang layunin sa kanyang buhay, siya ang kikilos. At dahil yan, magpapalayo siya ng Diyos. So ngayon, pinagpala ng Diyos yung pamilya ng babae. Kasi asawa niya, mga anak niya, mga apo niya, kapitbahay niya, pumalit, kumpare, tangay niya sa gawain ng Panginoon. Nakita mo ba ninyo yun? Basta naunawaan mong purpose Lord sa iyo. Si Lord hindi nagsasayang. Kaya makikita po ninyo dito, sabi niya, sa 36, ang makikita natin dito, may matinding kagalakan na naghihintay sa nagtatanim at saka sa nag-aani. Gusto mo niyo ng joy? Gusto niyo bang maging masaya ang ating buhay? Sabi po dito, maging buhay natin ang sowing and reaping sa buhay natin. Kahit sa anong klaseng application, pwede po natin i-apply po yan, ang pagtatanim at pag-aani. Sabi mag-asawa, pinapraktis natin ngayon, lagi namin unawa na mas mabalat ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sabi ng salita ng Diyos. Mabalat ang nagtatanim sapagkat mayroong harvest. Mayroong harvest po yan. Kahit sa pera, alam ko tuloy, nung ako'y binata pa, mga year 2000 ako, nagkaroon po ang Pastor Jerry Surena nagtayo ng tawag ito, cooperative na mga pastor, na mga halo-halo na sa kanilang lugar sa Nueva Ecija. Gusto nyo sali kayo? So sige po, sali kami. So start ako ng 500, 150 kada meeting, basta may mahulog lang. Pagdating ng panahon, patay na si Pastor Jerry, patay na si Ninong Manny, hanggang sa mapatay na si Ninong Uno, nakalimutan ko na po yung pagsali ko sa isang investment. Nung year-end party ng mga pastor, sabi ng isang babae, sabi ng pastor na mamahal na pastor, ito po yung ano nyo, tawag ito, hindi naman sige, passbook, tingnan po yung pera nyo, pero hindi kayo pwede mag-withdraw. Kasi tapos na ang oras ng pag-withdraw, December na. Ha? Wala pala ako, membro pala ako dyan, magpasok pala ako dyan. Tinitingnan ko yung pera ko, yung mga hulog ko, sa tagal lang walang hulog, nakita ko, di lang hulog ko, nagtinignan ko, haharbisin ako. Alam ko kung magkano? Secret. Walang tracing. O hindi alam ng asawa ko yun. Na malaman niya, withdrawin na daw. Hindi ko ano ba? Tagal lang pinaghirapan. Kaya walang ito. Sininong uno ka, nung mamatay, nag-withdraw, may kita rin kami. Ang kinuha ng asawa niya. Doon sa Nueva Ecija. So, may tinanim, yung anin. May kasabay tayo sa Tagalog, mayroon may sinuksok. Anong kasunod? May lulukutin. Pag may tiyaga, anong mayroon? May nilaga. Yan ang ibig sabihin ko ngayon. So dapat, mindset natin, mentalidad natin bilang mga alagad, ang pagtatanim at pag-aani. Sino kausap ng Panginoon dito?
Hindi yung Samaritana, hindi yung mga Samaritana. Ang kausap niya yung mga disciples niya. Tungkol sa harvest. Basta mo, between yung pagtanim at pag-harvest, 4 months lang, ang sabi niya, ready na kanihin. So, makikita natin, ready na. Tingnan mo yung katabi mo kung ready na yung i-harvest. O, ready na mag-harvest. Dalawa lang yan, ready na i-harvest o ready na mag-harvest. Dalawa. Tayong mga disciple na, ready na ba tayong mag-harvest at magtanim? Yung katabi natin kung hindi pa yan na-harvest, paano na para tama na ng salita ng Diyos siya? Hindi po ba? Okay, so makikita po ninyo, next, sabi po dyan sa verse 37. Verse 37. Dito, nagkakatotoo, balikin muna natin 36, kasi dyan, dapat makita natin, kaya magkasamang magagalak ang magtatanim at nag-aani. Okay. Yun daw po nagtanim, sa kayo nag-harvest, pareho masaya. Amen. So dito sa verse 37, sabi niya, sa 36, sa New Living Translation, what joy awaits both the planter and the harvester alike. Grabe, maganda nakasabi sa English, sabi niya, ano daw yung naghihintay sa nagtanim at sa nag-ani? Joy. See the word joy? Okay. Okay, verse 37, 38. I sent you to harvest when you didn't plant, or others had already done the work, and now you will get the harvest, the greater harvest. Sa Tagalog, sabi po niya sa 38, totoo ang kasabihan, iba ang nagtanim at iba naman ang umani. Bakit sinabi ito ng Panginoon sa mga alagad? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman kung bakit sinabi ito ng Panginoon sa mga alagad na totoo ang kasimbang, iba ang nagtanim, iba ang nag-aani. Pero sa talatang 37, mayroong naghihintay na kakalakan sa nagtanim at sa umani. Yun ang maganda ron. Bakit nasabi ito? Sapagkat yung mga Samaritano, may tanim na sila ng Word of God. Napansin yung Samaritana, may alam sila sa prophecy. May alam sila sa prophecy ng Biblia, sa Old Testament, sa mga sulat ng propeta, na mayroong darating na Kristo o Misaya mula sa sulat ni Moses. Sa book of Deuteronomy, mababasa yun. Nasabi ni Moses na darating ang propetang katulad ko at higit siya sa akin, sabi niya, siya ang magpapairal ng katarungan at ang kanyang paghahari walang hanggan. So siya nag-prophesy na mayroong darating na Misaya, ang tagapagligtas. So ang mga Samaritano, dahil Hudyo sila, mistiso, meron silang tanim na Word of God. So sino nagtanim? Siyempre, yung mga propeta nung time na yun. Kaya sa panahon na ito, sinasabi ng Panginoon sa mga disciples, ready na silang i-harvest. Kailangan lang sa kanila ng explanation about the Messiah. Ganyan po ba kayo mga kapatid? Kaya, pagkatapos ng sabihin ng Panginoon, verse 38, sabi niya, ito na yung command. Sinusubok kayo upang anihin ang hindi niyo tinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. So pinaghirapan ito ng mga propeta nung araw. Ngayon, ang sabi niya, eto na ngayon, kayo ang mag-harvest. Kaya sinabi po niya, magiging masaya yung nagtanim at magiging masaya yung nag-harvest. Amen po ba? Kaya meron dyan sa paligid natin, sa mga taong kakilala natin, hindi natin alam, may tayo na pala ng Word of God dyan. Ang kailangan na lang ay i-harvest po sila. Maunawaan lang nila yung salvation. Ang kailangan ng babaeng Samaritana at mga Samaritano, yung understanding about the salvation. They know, they know about the Messiah na darating. Pero ang problema nila, hindi na alam kung kailan darating. Kaya nung sinabi ng Panginoon na ako yung tinutukoy mo, ako ang Messiah, I am. Ako to. So kaya ang kwento ng babaeng Samaritana, sabi niya, tingnan niyo. Look, tingnan niyo yung lalaki nagsabi sa akin ng aking buhay na nagsasabing sa yung propeta, sa yung Messiah. Tingnan niyo nga, i-autotukit nga natin kung siya nga. And then, nung mapakinggan ko ito ng mga Samaritana, hindi na po nakasulat yung sinabi nyo doon sa mga tao. Ang sabi ng mga tao, lalo kaming naniniwala.
na siya nga ang Messiah. Kaya sabi ko ng mga tao, kiniling ng mga tao na mag-stay pa sila ng ilang araw sa kanila para sila ay ma-disciple. Nandiyan po ba kayo? Ibig sabihin, more on intentional discipleship ang hiningi ng mga alagad. Ang sabi ng mga taga-Samaritano, nanghingi sila ng extension kay Lord na mag-stay si Lord ng medyo ilang araw. Basahin, balikan niyo po yung chapter 4. Makikita po niyo kung ilang araw pang hiningi ng mga alagad, ay ng mga bagong alagad, ng mga Samaritano. Para bakit? Anong purpose? Para lalo nilang maunawaan ang tungkol sa Panginoon. So yun, ID po yun. Na-ID po niya yung mga tao. Ngayon pagkatapos kumalis si Lord, alang patuloy papunta sa Jerusalem. Mga kapatid, tayo din naman ay mayroong task. Ang kausa po dito, disciples. Ngayon kung mayroong bago dito, sila po yung i-harvest ng mga disciples. So, ang ating pong anniversary ay harvest event. Ready po ba kayo? Magdala ng kaluluwa. Pwede po ba kayo mag-fasting at mag-ayuno at manalangin? Meron tayong ayuno tuwing Merkules 6 to 5 para sa kaluluwa yun. So, ilang linggo bago mag-March, sa buwan ng February may 4 na Merkules, ibig sabihin 4 na pag-ayuno, 6 to 5 para sa kaluluwa na target natin, na dadalhin natin sa anniversary. Sinabi ko po mag-fasting at manalangin sapagkat ang fasting pag walang prayer, imposibleng magawa. Lalo pag tumatawag na ang hamon, ang murkon, ang mga ulam na masasarap. At itong matindi, habang nagpapasting ka, dumarating ang mga ulam na masasarap. At sinasabi mo, bakit? Siyempre, si Lord na nagpasting, dinala ng tinapay, pinagagawa pa siya ng tinapay ni Satanas. Ba't hindi nga si Satanas Si Lord pa ang pinagagawa. Ba't hindi ka mag-bake? Ba't hindi ka bumawa ng tinapay? Ba't mo ito? Diyos ka naman Ba't di mo gawin tinapay yan? Fasting nga siya Pagkagawin mo ng tinapay. Ba't hindi talaga itong si Satanas gigisayin ka sa sarili mong mantika, magkasala ka lang. Now, every Merkulis meron po tayong fasting para sa kaluluwa, para sa pagtatanim at para sa pag-aaral. Andyan po ba kayo? Ang tanong ko, alin ba ang may bayad? Okay, yung tumugtog ka dito, kumanta ka, giving yan. Bahagi yan ng ating paglilingkod kay Lord. Service natin, binigyan tayo ng talent para ma-worship natin siya. Nandiyan po ba kayo? Yung pagkanta kay Lord, pagbigay ng boses at magandang sayaw at magandang figura at magandang performance sa pagpupuri, bahagi ng atin ng pagsambayan. Amen? Yung pagtugtog. Bahagi ng ating service yan. Pero ibang klase pagkaluluwa. Yung kasi ang may malaking bayan kay Lord. So kung ang heart natin open ang ating spiritual mind, even yung ating physical mind, bukas na sa pagpapahalaga ng kaluluwa at ready tayo mag-sacrifice sa panalangin at pag-ayuno para sa kanilang kaligtasan. Are you ready? Gusto natin makakilala sa Panginoon ng ating pamilya? And then, kailangan po natin ng sakripisyo. Ilang buwan ba ang sakripisyo? Napansin nyo sa Bible? May time frame. Ang sabi niya, yung in between ng pagtatanim at pag-aani, ilang buwan ba dapat? Pag nagtanim ka ng palay, ilang buwan ba yan? Ilang buwan ang sacrifice? 3 to 4 months. Okay, alam ko kasi nagtatanim kami ng palay. Pag sa bukid, 4 months. Pag sa tubigan, 3 buwan at kalahati, harvest na. So sinasabi dito sa Bible, the Bible tell us, sabi mo ni Lord mismo, ayon mismo sa karanasan ng mga alagad ng kapaligiran nila, sabi niya, 4 months lang. Mula ng pagtanim, may harvest. Nung mula ng pagtanim, anong mayroon? Mayroong sacrifice. Sabi doon sa sacrifice. Hindi ka naman pwede mag-harvest na walang sacrifice. Ang bait mo naman kung gusto mo lang ani ka ng ani, wala kang sakripisyo. So ang kaluluwa, pinaghihirapan. Sabi mo sa kanila, pinaghihirapan. Una, naghihirap si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay. Sabi ni Lord, sinita ang Panginoon ng mga Pariseo, ang mga alagad ni Juan, ni John the Baptist. Sabi niya, Guro, bakit ang mga alagad mo kain ng kain? Ba't kami? Pinagpapasting ni John the Baptist. Ang sagot ni Lord, bakit? Magpapasting ba sila habang kasama ang ikinakasal? Meron bang handaan, ang sabi niya, meron bang handaan sa kasal?
na fasting? Oh, si Erlin saka si Christian pag nagkasal, fasting. Lahat. May dadalo? Wala. Eh, handaan yung kasalan yun. Ang sinasabi ko, habang nandito yung lalaki, ikakasal. Walang magpapasting. Ngayon, kailan sila magpapasting? Sabi ko ng Panginoon, magpapasting sila pag umakit na ako. Kasi mag-uwi na sila ng kaluluwa, magtatanim na sila, so magsasacrifice na sila. Naunawaan niyo mga kapatid. So kung mag-uwi tayo ng kaluluwa, you need sacrifice for souls. Mag-fasting tayo para sa Kanya, panalangin natin. Ang nanay ko, mga kapatid ko, hindi sila namin ng ganun lang. Pinag-ayuno ko ng 3 araw at 3 gabi, walang kain, walang inom, dapat ako sa banig. First time, ginapak ko sa banig, hirap na hirap talaga ako. Kung kailan ka fasting, lahat na ng mga pagkain, hindi mo kinakain, hindi ito sa isipan mo, sa iyong mata, makikita mo, pati kamuting kain, ay hilaw, ang sarap ng kainin. Yung kalbong katabi mo na walang buhok, ang tingin mo buko. Oo! Nag-fasting kami. Kasama ko si na brother Julian noon. Mayroon kami mga kasama pa nga si Amir. 3 araw. Yung mga katabi namin, tulog, nananaginip. Sabi niya, buko! Buko! Nananaginip ng buko. Nag-fasting para sa kaluluwa. Tapos nag-usap-usap pa, fasting eh. Ang pinag-uusapan puro pagkain. Sabi tuloy ni Amir, nakakagutom naman. Kaya nung pangalawang araw, pinayagan ko na silang magkain eh. Kasi yung mga pastor na pasaway, nagpapasting, imbis na mag-prayer, ang pinag-uusapan yung masarap na pagkain. Eh nakikinig yung bago. Sabi niya, nakakagutom naman. Sabi ko, sige, kaya na kayo mag 2 days, kaya na kayo, uwi na kayo sa baba. Kasi kami, 7 araw kami. Eh kami, kaya namin, eh yung dalawa. Si Alino sa siya, fasting pareho. So kaya na sila pagdating ng 2 days. So we need understanding, pagdating sa harvest, may sakripisyo. Pagdating sa kaluluwa. So sabi ni Lord, inutusan ko yung harvestin yung mga tinayna, pero meron kong gagawin. Meron tinatawag na period ang pagtatanim ng pag-aani. Amen po ba? Matagal hindi. Tinulad ka lang ng Panginoon sa amin. Ibig sabihin, ang tao pala sa Panginoon. Kung gusto natin ma-harvest, alam mo may tanim na yan. Pwede pala yun ipag-pray, ipag-fasting ng ilang linggo. 4 months, ilang buwan. Ilang linggo ba isang buwan? Ang February, ilang buwan? O, nandito kayo ngayon, kasi mali yung sinabi ko. Ang February, ilang linggo? 3 weeks lang ba ang February? Grabe ka na, binawasan mo ng gusto. 4 din yan. Ang March, ilang buwan? Ay, ilang buwan? Ilang linggo? 4. Ilang linggo na? 8. O ang April, ilang linggo? 4 din. Ilang linggo na? 12. Ang buwan ng Mayo, ilang linggo? 4. Meron pong 12 linggo. Meron kang 12 araw na pwedeng ipag-fasting ang kaluluwa. Kaya pag ang dating mo na ipag-fasting mo yan linggo-linggo, fasting na nag-sacrifice ka, nananalangin para sa Kanya, pwede mo lang sabihin sa Kanya, kahit anong tigas mo, malapit-lapit ka na. Kasi na ipag-fasting na kita at may panalangin kita. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Sabi po ng pelikula. Sabi ni Dolphy. Pag sinausaw mo sa mainit, lalambot na kape. Pelikula yun eh. Sa kasabihin ng mga Pilipino, walang matigas na buto sa matyagang aso. Totoo yan. Tsagayin. Sabi mo sa katabi mo, tsagayin mo. Now, ganito. Meron pong time period na binigay sila ng halimbawa sa pag-harvest ng kaluluwa. Kung marunong tayong manalangin. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Walang imposible sa taong nananalig. Gagamitin natin yung pananalig natin sa Diyos. May time period ang pag-harvest. Gagalawin at gagalawin ng Panginoon. Pinag-fasting ko ang magulang ko ng 3 araw at 3 gabi. Doon yun ang kaya ko. Ngayon, ang church natin, every Merkules, nagpa-fasting para sa kaluluwa. Wala talagang imposible sa fasting at sa panalangin. Sa prayer and fasting. Yung pastor na kilala ko na talagang negro at maitim, walang magandang babae kung gusto talaga sa kanya. Nag-aral ko ng Foursquare Bible College, meron po siyang kaklaseng babae na ubod ng ganda. Dilaw-dilaw pa ang buhok. Nag-aaral ko ng pagpapasturan din yung babae.
Ay si pastor, yung pastor na maitim, siya po yung pastor ng Yuhiya, Jesus Christ International Assembly. Nag-aaral pa lang siya sa Bible School noon sa Foursquare. Ang sabi niya doon sa babae, ikaw ang gusto kong mapangasawa. Ang sabi ko ng babae, sabi niya, ang galing mo naman pumili. Sabi niya, tingnan mo nga yung tsura mo, medyo malayo, hindi pwede. Ganda nga niyan, sabi niya, kapigatas ang labas ng anak natin. Sabi gano'n. Ay hindi, sabi ng babae, hindi. Ang sabi ng pastor, ipagpapasting kita. Sabi niya, kahit buong araw ka na buong buwan magpasting ka, walang mangyayari. Then, sineryoso ng lalaki. Mayroon pong linggo na pinagpapasting niya talaga yung babae habang nag-aaral siya ng Bible School. 4 months lang. 4 months lang ng pag-ayun at panalangin, nagbago po ang tingin sa kanya ng babae. Ang tingin sa kanya ng babae, siya ang pinakapugi sa lahat ng lalaki. Wow! At, eto na, nagagalit yung babae pag mayroon siyang kasabay na ibang kaklase. So ibang bumalo ang panalangin at pag-ayun, ibang bumalaw si Lord sa nagsasakripisyo. Sabi mo sa tabi mo, ibang bumalaw si Lord sa mga nagsasakripisyo. So, balang salita, siya po ang napangasawa ng pastor. Nung ang mga, pag pinapakilala po siya, pag naging speak po siya, kasama niya ang kanyang asawa, sabi niya, Pastor, anong ginawa mo dyan? Tinutukan mo ba yan? ang personal na testimony po ang sinasabi ng pastor. Pinakinggan ng Lord yung desire ng heart ko na siya ang gusto kong mapangasawa kahit ayaw niya sa akin. Pinag-fasting ko yan sa loob ng 4 na buwan. Sub-sub sa panalangin. So, walang imposible sa taong nananalig. Sa pag-harvest ng kaluluwa, may time period na sinabi si Lord. Amen? Amen. Tanim natin sa isipan natin. Ilang buwan? 4 months na pag-pray, pagtatanim. Mayroong gagawing resulta ng Panginoon kung tayo magiging tapat sa Panginoon. Sabihin mo sa labo, kunting sacrifice. Parang yung mga nag-aaral. Ilang buwan magka-sacrifice ang mga nag-aaral sa college. 4 years, pag-doktor hanggang 6 years, pag-masteral hanggang 10 years. Ang abogado, 10 years talaga yun. Meron pang practicum yun bago magkaroon ng lisensya sa par. So pagkatapos mo ng sacrifice, blessings na po yun. So lahat ay merong oras. Amen po ba? Amen. So unawain po natin, kung gusto mo ng kaluluwa, 4 months lang yan kung ready ka sa pag-aani at pagtatanim. So ang ating pagpaksa ngayon ay sowing and reaping. Okay, sino ang kausap? Sabi mo sa katabi mo, tayo ang kausap. Amen. Okay, tayo ang kausap. Lalo na yung mga nag-ID, yung mga nakatapos na, yung mga mag-aaral lang ng core values, monthly. Kayo po ang kausap dito. So mamaya, pagkatapos mo ng service, kausapin ko po yung pwedeng isingit mamaya sa assessment. Kasi po, si Pearl, si Jaira, saka si Blessy, wala pong session mamaya kasi yung paalam ng isa. Birthday niya po kasi next week. Ibig sabihin, meron daw po silang lakad. Tama, maglakad kayo, huwag kayong gumapang. Okay, pray ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, yung pong mga gustong gamitin ni Lord sa sowing and reaping ng kaluluwa, dapat po madaliin po ninyo ang inyong pagpapa-ID para mas maging nagamit-gamit kayo. Kanina si Ate Ging, binibigyan ko na po siya ng instruction kung sino yung pwede niyang patayin pagdating ng linggo dito po sa pulpit, pagdating sa programs. Particular sa remindings, Bible readings, sa music, meron po siyang idea kung sino-sino po pwede. Kasi po, mariready po sila sa service. Nakaka-excite po ito. Amen po ba? Okay, so meron na po kayo idea. Kahit hindi ka magaling mag-ngaral, kahit hindi ka magaling mag-share, pero kapag ang tao ay naipag-ayuno mo at naipanalangin, mayroong epekto. Amen po ba? Kanina si Marlene, na-feel nyo ba? Lalong magiging feel yan kung lahat ng tumutugtog, ang lahat ng
kumakanta, marunong mag-sacrifice sa fasting. At ang purpose ng inyong pag-fasting, lalo na sa musika, ang purpose ng inyong pag-fasting ay yung, Lord, sa aming pagtayo, ang dalangin po namin, mag-bless po yung mga tao. Okay. Particular tayo doon sa pagkilos ng anointing, Lord. Sabi ng sabay-sabay, anointing. Sabi ng pastor, kapag ang tumatayo, walang anointing, mayroong amoy-ting. Sabi niya, nagkakalungkot sabihin mo. Yung amoy ng pastor ang nasisinop ng mga tao, hindi yung anointing, Lord. Ano ba yung anointing? Actually, ang ibig sabihin, ang anointing po yun yung hirang, pagkahirang sa'yo ng time na yan. Na ikaw ay yung hinirang, nasa araw na yun, ikaw yung hinirang na backup singer, ikaw yung worship leader o song leader, ikaw yung na-anoint na nahirang na gitarista, drummer, everything. Yung pagtayo mong yan, pinapaano natin sa Lord yan. Lord, yung anointing mo, lumalo yung Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi na sasabi si Marlene, feel nyo ba? Hindi. Kasi feel na talaga nilang lahat. Amen po ba? Hindi mo kailangan sabihin, kailangan sabihin ng instruction ng mga tao. Palakpak natin mga kamay natin. Sumayaw tayo sa Panginoon. Minsan, hindi na ginagawa yun kapag ang anointing ay nasa ating kaligtaan. Kusang gagalaw. Amen po ba? Kahit yung tao, ayaw niyang pumalakpak, papalakpak po siya. Alala po ba ninyo, ang anointing ay napakahalaga sa service. At yan ay binibigyan nito. Halimbawa, sabi ni Lord, merong batang dinala sa Panginoon na inaalihan ng masamang espiritu. Wala si Lord ang naabutan mga disciples. Rinibyok, pinalayas, hindi naman umalis yung masamang espiritu. Tapos, dinala sa Panginoon. Sabi ni Lord, dinala ko na sa mga disciples ko, pero hindi nila napaalis yung masamang espiritu. At sabi ni Lord, dahil walang pananampalataya. Dali mo sa akin ang bata. Pagdating ng bata, rinibyok ni Lord ang masamang espiritu at tumayas. Yung mga alagad, sekreto po siya. Para hindi mapahay yung mga alagad, sinikreto po siya. At kinausap, Lord, bakit hindi namin napalayas? Ang sabi ni Lord, ang ganitong espiritu o demonyo ay hindi mapapalayas kung hindi sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Amen po ba? Yung mga musician, yung mga singers, pag tumayo kayo at kumanta, gusto nyo, pag kumakanta pa lang kayo, lumalayas ng demonyo sa tao, umaalis na. Yan, ang sabi, kailangan ng fasting. Sino word fasting? Fasting nagdadala sa atin sa anointing. If you go to fast weekly, then you magiging magiging anointed ka sa kaloob ni Lord na binigay sa iyo. Amen po ba? Lalo kung meron kang ipinapanalangin tao, ipag-pass mo yan, and the Lord answer. Ang mga Hudyo, pag mayroon silang problema, humingi sila ng blessing kay Lord, nag-aayuno talaga sila. Sa kanila ang pag-aayuno ay hindi madali. Particular sa ating ngayon, iba. Nung araw, pag sila po ay mag-aayuno, sila po ay maglalagay ng abo sa ulo at magdadamit ng sakot. Alam mo ba na pag naglagay kayo ng abo sa ulo, iyon ay tanda ng makakalbukan? Kung 3 araw na fasting, 3 araw na may abo sa ulo, ibig sabihin, mapapanot ka rin. Kahit ako nga, panot na eh. Aral pa lang. Kaya mga kapatid, ngayon, simpleng-simple lang ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Sabi na iniisip nyo siguro ngayon, mahirap ito. Aani ka ng alam ng kaluluwa, gutom pa. Pwede po ba kayo mga kapatid? Meron pong, ngayon, habang tumatagal po tayo, mauunawaan po nito. May kasabihan po sa Tagalog. May kasabihan sa Tagalog na aanin mo pa ang... Nakikinig po ba kayo? Ang sabi sa Tagalog, aanin mo pa ang sakate kung patay na ang kabalik. Kabalik po tayo sa fasting at panalangin. Aanin mo pa ang prayer kung ang ipapanalangin mo tigong na. May magagawa pa ba yan sa burol? Malibang kung ipanalangin mo mabuhay ang bangkay. Amen? So, ang ating fasting and prayer, kailangan habang sila'y buhay para sila ay mawin sa Panginoon. Sapagat wala nang magagawa yan kung sila'y nasa ataon na at ibuburo ng 1 linggo, wala na po yung magagawa. Walang prayer na pwedeng magbago sa kanila
pag sila po'y patay na. So ang ating pag-aayon at panalangin, ginagawa natin habang buhay sila para sila ay maligtas at ma-harvest para sa Panginoon. Ako'y natutuwa sa sipag ng tatay kong mangaral at mag-share sa aking mga mahal sa buhay. At ilan sa kapatid ng lola ko, yung nanay ng tatay ko, ay tumanggap sa Panginoon. Ito po yung mga matindi at matitinig at mga pinupuntahan ng mga matatanda at mga tao sa amin ng mga mandadasal. Alam mo yung mga mandadasal? Yung inuupahan para magdasal sa patay, magdasal, lahat, everything. Itong lola namin, kapatid ng lola ko, sa tatay. Tumanggap sa Panginoon sa kanyang anak. At alam mo, bago namatay, nagpabautismo. Ready na po siya. So ang ginawa na lang ng tatay ko, kumuha ng balde, binuhusan doon sa holding bed. At pagkatapos po siyang mabautismuhan, ang sabi niya, lahat ng mga nobina ko, lahat ng mga santo ko dyan, mga rebulto ko dyan, alisin niyo na yan. Pinalis. Pagkatapos po, pinabukasan, namatay ng lola ko. Alam ko ba ninyo ang sekreto kung bakit nakakilala sa Panginoon yung lola ko ngayon? Sapagkat yung tiyuhin ko nakakilala kay Lord, si Tio Pablo, ipinagdasal niya, ipinag-ayuno niya at sa panalangin ang kanyang kapatid at ang kanyang nanay. Tinugo ni Lord ang tiyuhin ko. Bago namatay ang lola ko, tumanggap sa Panginoon. So kaya yung kasabihang Tagalog, aanin mo ang sakati kung pagay ng kabayo. So ang sakati, kailangan nila habang sila'y buhay pa. So ang kaligtasan, kailangan ng ating mga mamamahalan sa buhay habang sila'y buhay pa. So iyon ang panahon na ipag-ayunan natin sila sa Panginoon. At siyempre, sa tibok ng ating puso yan, kung mahal natin sila sa Panginoon. Amen? So hindi tayo hirap mag-fasting kapag mayroon tayong nasain na ang taong ito, i-harvest natin sa loob ng 4 na buwan sa panalangin. Hello? Okay. Ang sabi ng Bible, pag may tanim, hindi natin madadaya ang Diyos. Sabi ng Galatia chapter 6 verse 7. Kung anong tanim ng tao, yun ang kanyang ani. Unawain natin mabuti ang prinsipyo na sinasabi sa salita ko. Sa iyong umaga, isipin mo ngayon kung ano ang iyong isang salita ngayon, kung ano ang iyong one word. Sa mensahe ngayon, ang paksa natin ay pagtatanim at pag-aani. Ano ngayon ang iyong one word na ibinigay ni Lord sa iyo ngayon, sa heart mo, sa mensahe? And then, pwede po nyo i-share mamaya sa ating learning. Amen? Amen. Okay. Meron po ba kayo nakita ng one word? Okay. Meron na, taas ng kamay na nakita na ng one word? Meron na kayo one word? Okay. Yung isang salita na nakukit sa puso mo ngayon, sa mensahe ngayon. Amen po ba? Remember? Doon daw po sa nagtatanim at nag-aani, ano naghihintay? Joy. Kagalangan. Okay. So, anong sabi ni Lord? Sa ulit talata sa 38, sinusugo tayo ni Lord na arbisin ang mga bagay na hindi natin itanim. Sometimes, may nagtanim na sa kanila, i-harvest na lang sila. Ready po ba kayo? Let us pray. Tayo po tayo lahat at tayo magpasalamat sa Panginoon.